kapanahunan sa pagtapos ng kwentong ito? Okay, o, sino maaaring sumagot? Sige nga. Wait na. Siguro po para ba sa akin, may parte po sa kanyang pagkatao na may pagsisisi siya kasi parang ano po parang dala lang niya po ng emotional po yung bugso ng kanyang damdamin. Marahil, especially sa ating mga kabataan ngayon, dumarating tayo sa point na parang ano na lang po emosyon na lang po na kung saan minsan kailangan po nating pigilan yung ganong bagay. Ay, magaling. Okay, tingnan natin kung yung binanggit ba nila ay ganun din ba ang mangyayari sa kwentong ito. Okay, ito ay mula sa Save the Children, sinulat ni Christian Dave Guevara at iginuhit ni Justin B. Baruga. Okay, no? Sila ay katulad mo rin na nasa high school. Okay. At ang ating makakasama ay si Malakas. Okay, sige nga malapakan natin ang nagpresenta sa harapan. 1, 2, 3. Ayan, mahusay. Kailangan lagi tayong maayos. Okay. Hindi naman lahat, no? Pero share na lang. Okay, so para sa pagsisimula, may junior na si Junior. Nay, alis na po ako. Didiskarte muna ako para sa pangangailangan ni Junjun. Yan ang malambing na sambit sa akin ni Junior, ang aking unang iho. Natutuwa ako at kahit papaano, may pagbabagong nagaganap sa kanya. Sa kalagayan ba naman niya ngayon kailangan niya na talagang magbanat ng buto. O sige Yana, ingat ka. Ako na muna ang titingin sa mga anak mo. Sumbama. Sagot ko sa kanya kasabay ng matamis na ngiti. Okay. Nakakalungkot mang isipin na sa edad niyang 15, meron na siyang mag-ina na kailangan itaguyod upang mabuhay. Noong una, syempre, dala ang pagkabigla ko sa pangyayaring hindi ko inaasahang magagawa niya at ng 14 anyos niyang kasintahan, lubos akong nagdamdam. Pero, wala nangibabaw ang damdamin ng isang magulang sa puso. Hindi ko naman maaatim na makita silang mag-anak na gumagapang sa sobrang gutom at kakapusan. So dito makikita natin. Ayan, si Junior. Pagkaraan ng ilang minuto, ay tumayo ako sa pinauupuan ko at tumungo sa kwarto nila Belen, ang kasintahan ng aking anak. Meron palang Belen dito, no? Okay. Sinong nais sumali bilang Belen? No? Magiging interactive tayo. Okay, mabasa lang naman. Mga maikling lang naman ito. Maikling mga pahayag. Okay, sige na. Mabasa lang. Meron naman gagawin ito. Ang palakpak, paano? Belen, kumain ka na at palitin mo na si Junjun. Uwi ako, sabay tumo sa lamesa, kailangan ng tig-5 pisong champurado. Sige po, Nay. Halika po kayo. Halika po at saluhan ng inyo ako. Okay, malambing na tugon sa akin ng aking manugang na akmang tatayo mula sa higaan. Mauna kayo muna at asikasuhin ko lang yung pinaglalabasan ni Aling Zeli. 50 pesos din yun, ha? Pagkakuha ko ng sabong gagamitin ko sa paglalaba, dumiretso ako paglabas. Inalis ko ang harang na kahoy na nagsisilbing pinto namin. Sayang naman kasi kung pera gagastusin para ipagawa ito.
Okay, no? So ito si Belen, no? Sa larawan. Makikita natin si Belen at ang nanay. Okay. Sinilampang ko ang aking pegan sa maliit na itong kahoy na tila susuko na sa isang paa dahil sa kalmahan. Sa bawat pagkusot ko sa mga damit na pinagpupunan namin na mga pangangailangan upang mabuhay, naramdaman ko ang pagkahapo habang naglalaro sa aking isipan ng mga bagay na pilit kong nilalabanan. Kung hindi lamang mag-ibang bahay ang responsable kong asawa, di sana katuwang ko siya sa lahat ng problemang pasan ko ngayon. Sa sobrang gigil ko ay napasuntok ako sa tubig na nasa langganang gamit ko sa paglalaba. Yan, ang nanay. No? Habang siya ay naglalaba, naalala niya yung ginawa ng kanyang anak. Pinatatag ko na lang ang aking kaaloban sa pagsariwa ko sa mga katagang pinangako sa akin ni Unyo. Ang aking pinakamamahal na anak. Nay, huwag po kayong mag-alala. Magdodoble kayo po ako para tulungan kayo. Ito na lamang ang pinanghahawakan ko upang patuloy sa pangarap at umasa na magiging maginhawa pa rin ang aming pamumuhay. So, ganyan din ang inyong mga magulang, tama ba? Sila ay naghihirap para kayo ay makapagtapos ng pag-aaral, tama? O, taas nga ang kamay. O, yung mga magulang nyo, no? Pag nakikita nyo ba silang pinaglalaba kayo, ano yung nararamdaman ninyo? Sige nga. Tatawa ka? Tatawa ka, ano? Ano yung nararamdaman mo pag nakita mo yung magulang mo na? Ay, ikaw pala naglalaba. Siya raw naglalaba sa kanila. Okay, sige, ito si ate, oh. Ano yung nararamdaman mo kapag ito lapit ka sa harapan? Kapag nakikita mo yung magulang mo na hindi lang pinaglalaban, no? Yung uukulan ka ng panahon para gawin ang mga bagay na hindi pinapagpapasan. Siyempre po dahil sila yung sila po yung naglalaban, sila yung nag-aasikaso, sila yung bumubuhay sa akin. Siyempre naaawa po ako dahil sa mga pagod na nakikita ko sa pang-araw-araw. Sila po yung parating nandiyan sa akin para buhayin po. Okay, no? May bahagi ka na sa akin na pag minsan makaramdaman mo na parang binibigay mo ba yung kakayanan mo, no? Doon sa nahigit pa, doon sa nagagawa nila. Okay. So yung dito, yung nanay, yung naiiyak siya habang naglalaba. Naalala niya si Junior dahil may pamilya na ito. Pero iniisip pa rin niya na balang araw ay makakahabol pa rin sila. Okay. Nang matapos kong banlawan ang mga damit na aking nilabhan at ako mang isasampay na sa alambreng may kaunting kalawang na, hindi pa lumalapat sa sampayan ang bitawan ko ito. Nabigla ako nang marinig ko ang sigaw ni Belen. Nay! Natatakot niyang sigaw. Dali-dali ako tumungo sa kinaroroonan nila ni Junjun. Bakit? Anong nangyari? Nabalanta kong tanong habang naghahabol ng hininga. Hiningal ako. Bakit? Si Junjun po! Kinukumpulsyon! Yun, no? Yung nanay, pagod na pagod sa larawan. Pero, nandyan pa rin siya para tulungan ang kanya anak. Okay. Nagmamadali kami tumungo sa klinika. Pagkabukas ng pinto ay agad akong naghanap ng nurse doon. Sa kabagihang palad, kakaunti lang ang mga tao noong oras na yun. Habang sinusuri ang kalagayan ni Junjun ay hindi kami mapakaling ni Belen. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Hinintay na lamang namin ang resulta sa doktor. Lumipas ang 17 minuto bago pinalam ng doktor kung ano ang kalagayan ni Junjun. Mrs. Mrs. Huwag na po kayong mag-alala. Okay na po ang kalagayan ng
Nagtaka ako nang sa akin pinabatid ng doktor iyon. Samantalang sa manugang kong si Belen, nakatabi ko dapat na yung sinasabi. Bakit sa akin, di ba? Hindi sa akin manugang. Bakit nga ba? Sa palagay niyo? Okay, no? Dahil dito tayo kasi surang bata ko siya. Hindi pa siya mukha nanay. Hindi pa siya, siguro ang halata ng doktor, no? Baka hindi pa halata. Kaya, o hindi na iniisip na ito ay anak mo. Okay. Yan, no? Dok, ako po ang lola. Siya po ang nanay ng bata. Binusol ko na lang sa salita ni Doc, sabay tingin at turo kay Belen. Bahagyang nagulat si doktor at napangiti na lang. Ay, pasensya na po. Basta ang mahalaga, wala na kayong dapat na ipakasaba. Alam kong medyo nailang si Doc, pero ayos lang. Kahit sino namang hindi nakakakilala sa amin, ay akalain talaga ako ang ina ni Junjun dahil sa unang edad ni Belen. Pag-alis ni Doc, ay agad akong hinagka ni Belen. Maluha-luha siya nung nagsalita. Maraming salamat po, Nay. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung wala kayo. Lalo na wala kayo sa inyo. Yan, no? Ginagyan ko naman siya ng sarili mahigpit na yaka. Pinagot ko ang kanyang likuran upang pumanatag ang kalooban niya. Okay, wala yun! Yun naman ang nararapat talaga na gawin ng isang magulang eh. At kahit kailan, di ko kayo papabayaan. Nangingilit na ang aking luha noon, ngunit pinunasan ko agad upang hindi makita ni Belen. Matapos ang paalala ng doktor at makabili na ng mga gamot, uuwi na kami upang makapagpahinga. Alas 3 ng hapon na makauwi kami sa bahay. Nilatag ko ang higaan nila Junjun upang mapawi na ang pagod ng mag-ina ng aking anak. Mahimbing ang pagkatulog nila habang minamasdan ko. Alas 4:30 na. Wala pa rin si Junior. Nag-aalala na ako sa kanya. Naghintay pa ako ng 15 minutos. Nang ibalik ko ang aking tingin sa daan ay nakita ko siya. Ngunit ang pinagtataka ko ay noong bago siya umalis ng bahay, puti at malinis ang kanyang kasuotan. Ngunit bakit ngayong pag-uri niya, tila nangingitim na sa sobrang pag-uri? Yan, no? Yung pag-ahak ni Belen. Okay, bakit nga ba? Bakit kaya madumi na ang damit ni Junior? Dali-dali ako lumapit sa kanya upang tanungin siya kung ano ang nangyari. Anak! Bakit ang tungis mo? Anong nangyari? Nag-aalala kong pag-usisa. Meron siyang inubos mula sa kanyang bulsa. Pagtingin ko ay perang nagkakahalaga 70 pesos. Nay, ito po. Panggastos po ni Junjun. Namasuro na lang po ako dahil wala na akong maisip na paraan. Kahit marumi at maliit ang naiuwi ko, marangal naman po ang ginawa ko. Iyon po ang turo ninyo, di ba? Naayos lang kahit naghihirap tayo. Basta wala tayong ginagawang masama. Ilang segundo lamang ang pagitan ng sabihin niya yun, tila dumurog sa aking puso sa sunod ng mga salitang pinakawalan niya. Mabulgol siya na animoy isang paslit na sugatan at hindi alam ang gagawin. Yan ang larawan ni nanay at ni Junior. Junior, no? Katawagan nila, yung pagtawag. Nanay! Sana patawarin niyo ako. At sana mapatawad ko ang aking sarili. Naiinis ako! Sa ginawa kong pagkakamali. Naiinis ako sa mismong sarili ko. Kung hindi pa sana kami nagmadali at hindi namin pinagpatuloy at pinagpatuloy na lamang namin ang aming pag-aaral. Pinagpatuloy namin mag-aaral ni Belen. Di sana. Napuputol na ang
nagsasalita dahil sa hikbi bunga ng kanyang idulgol. Sana mabibigyan ko Sana mabibigyan ko pa. Sana mabibigyan ko pa ng mas magandang buhay si Junjun. Sana kahit pa paano hindi ganito ang kalagayan natin. Okay. Pagkasambit ni Junior, ang masalitang iyon, na hindi ko napigilan mapaluha. Niyakap ko na lang siya ng napaka-higpit. Di ko alintana kung marumi at mabaho pa ang kanyang kasuotan. At halo-halo na ang nararamdaman ko ng sandaling iyon. Basta alam ko lang, ay mahal na mahal ko ang anak ko at ako ko. Sila na lamang ang natatanging pag-asa ko upang mabuhay. O bilang nanay, no, yan yung kanilang itsura. Aba, umiiyak si Junior ay naiyak din ang kanyang nanay. Matapos ang makadulong pusong pag-uusap namin ni Junior, itungo na kami papasok sa bahay. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari kanina kay Junjun. Nag-alala siya ng lubos, ngunit sinabi ko naman sa kanya na maayos na ang kalagayan ng kanyang anak. Alas 9 na ng gabi na yun, maayos ko na ang lahat ng dapat kong gawin. Nakahiga na ang mag-anak ni Junior at ako ay pupunta na sa kanya aking kwarto. Humiga ako sa akin, Catherine tumutunog sa tuwing ako ay babalik pakaliwa o pakanan. Habang ako'y nakahiga, napakaraming bagay yung tumatakbo sa aking isipan. Pinigit ko na lang ang aking mga mata at kinalala ang mga kamakong sinampit sa akin ni Junior. No, kahit ganun yung nangyari sa kanila, yung nanay, nandun pa rin siya sa pag-asa, no, na balang araw. Yan. Pinaghahawakan at matibay ko itong kinakapitan upang magkaroon pa ng mangyayari. Naimulat ang aking mata kinabukas. So, ayan yung nanay, no, kahit siya ay hirap na, pinipilit niya pa rin. At dyan nagtatapos ang ating kwento, no? Kami ko na magkita na okay, palakpakan natin muli. Magkasunod na rin sila ha, ang dalawa natin nag-volunteer, no? Okay, isa pa ulit. Yan. O bago tayo magtapos, sa inyong palagay, ano kaya ang pinakamahalagang magagawa niyo para sa inyong magulang? Yes. Lapit ka. My Junior. Ang magagawa ko natin sa mga magulang ay mag-anos mabuti at hindi na kanilang mag-uutos, gawin ang tama at huwag sirain ang kanilang tiwala, huwag kagad Magpabuntis. Lagi natin tatandaan kung kayo, dahil sa inyo nahihirapan na kayo, yung magulang nyo higit pa, hindi lang doble, triple, at ilang beses pa silang nahihirapan para may taguyod kayo. Yun lamang, may junior na si Junior.